O part 2 na ito. Ano, na, ah, ano, naghinto. Hindi nga, tungkol kay mama, na kahit kami nalabas, palagi siyang nagkakwento tungkol sa kanyang, mga hinanakit. Pero yung bago si mama magkasakit, nasa Pan-Asia kami, nakatingin si mama sa sa bintana. Matagal katingin lang kaya. Pero wala na siyang ganang kumain. Dati pag napadala silang pera, nakain kami doon sa Pan-Asia. Nakaano siya, nakadiretso, nakatingin sa labas. Sabi ko sa papa, bakit ganyan si mama? Kaya palaging, parang wala sa sarili. Yun, nag-uwi na kami. Yun, malabas si mama. Malabas. Tapos, iba ng pagsalita. Sabi ko, ma, ano sinasabi mo? Ang nakala ko, ang salita ni mama, salita ng ibang bansa. Ay, doon sa nung panahon, yung sabi niya, tira siya sa yun? Yung lugar na pinuntahan niya na doon siya lumaki. Akala ko yun. Yung salita. Yun. Kinan ko, nagpatid kami ni magpatid kami ni mama kay Sunny, nahihatid kami sa ospital. Yun. Nag-alis lang trabaho pa. Doon kami sa emergency. Yung na si mama, na-examine na. Ako mismong sinabihan ng doktor na may cancer si mama. Stage 4. Gulat ako. Ako ang binigyan ng nagulat ako. Sabi ko sa doktor, sabi ko imposible, sabi ko sinabihan ko yung doktor kung pwede i-test ulit. I-test ulit, please, sabihan ko. Yun. Inano ulit. Test ulit. Ayun. Na may si mama, may lung cancer, stage 4, at brain cancer. At may mga na siya sa ulo niya. Meron na siyang cancer cell sa utak. Kaya pala hindi na siya iba ng pagsalita niya kung ano. Yun, nag-stay sa hospital. At binigyan ng gamot para makabalik yung niya pagsalita. Yun. Ay, pa rin ako yun, parang hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala talaga. Yun. Stay ako sa ospital. Tagal. Nauwi lang ako pag mabihis ako. At tinitingnan ko yung mga anak ko. Balik na naman sa ospital. Bago iba naman yung puntong iyon. Yun, nag-stay sa ospital. Yun. Pero para hindi ako talaga makapaniwala. Tapos sinabi ng doktor na less than 10 months na lang si mama
mabubuhay. Galag, ano, talaga hindi ako makapaniwala. Dahil ano na eh, ang lung cancer pala, wala nang lunas, lalo na kung stage 4. Wala na. Tapos meron pa siyang cancer sa ulo, cancer cell. 2 o 3 yun, cancer cell. O 4 yun, cancer cell sa utak niya. Kaya palaging sumasakit ang ulo ni mama. Tapos pag inaatake siya ng masakit ang ulo, nalagay ng ano, yung ano yan, yung iiganyan yung ano niya, yung ulo niya, yung buhok, ganyan. Ilagin ka ganyan. Tapos ibibigyan ng tali. Nainom ng Tylenol. Yun. Yun pala. Ganun yun. Yun. Ay, hindi ako talaga nun makapaniwala talaga. Na, minsan na parang panaginip. Gusto ko nang magising. Pero hindi. Yun talaga. Ayun, nabis ni mama na yung oncologist ni mama, kinausap na kami na gusto na siyang ilipat doon sa sa hospice. Kaya lang gusto ni mama magsama ako. Kaya nag-decide na lang yung doktor, si papa na darihin na lang sa bahay. Kung sa hospice, sa ibang lugar, kung walang available dito sa sa area dito, idadalhin si mama sa ibang lugar. Na kung mayroon sa hospice. Dito, mayroon ng hospice pala dito na. Mayroon na dito. Nung panahon na yun, wala pa. Sa area ito. Kahit dinadala sa ibang lugar. Ayun. Dinala na lang ni ano yan. Inatid na lang namin sa sa ospital. Yan. Kasi noon, hindi talagang naib pa masyado kami sa tungkol sa cancer. Naib pa talaga ako. Akala ko ang sa cancer, pag masabing may cancer, akala ko lahat. Yan pala, may iba-ibang cancer na iba-ibang cancer talaga. Yan, may cancer na stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Ang stage 4, yun na talagang malala. Yun. Ay, dati naib ako tungkol sa cancer talaga. Ayan pala, may mga stage yan. Yun. Yang yan. Dinala ni ate si mama sa Pilipinas. Tapos ayoko sanang magsama dahil nga graduation din ng isa kong anak. Ay akala ko makaka-attend ako sa graduation. Yun, i-give up ko yung graduation ng anak ko para makasama papa. Na lang yun, nag-attend na lang yung manugang ko. Manugang ko na. naging manugang ko na. Yun. Ko yan. Pagbalik namin dito, ayun, alaman namin, wala na si mama. Kami ni Papa nagbalik.
Hindi sana ako makakasama dahil nga sa wala naman akong pamasahe. Mm. Sabi ni Papa, nakakuha siyang pera ni sa bag ni Mama, 11,000. Iyon ang ibinayad sa ano namin, sa plane ticket namin. Pero naglalakad ako noon ay para akong wala sa sarili talaga. Ay, nakabalik kami sa Pilipinas. Pero nag-ano ko sa sarili ko na yung nasa ano na kami, nasa Tri-Mobile na kami, papunta na doon sa bahay na Sunny. Sabi ko ay hindi totoo kasi duman linamay si Mama. Ayokong maniwala talaga na sa mata sa mali, pero kailan na nakita ko yung karatula sa labas tungkol sa ano, ay sabi ko totoo talaga. Tapos yung nagdating na kami doon nasa rest house sa yung ano buro ni Mama. Ay yun talagang doon ko nananon talaga si Mama. Ay talagang na ano ako na hospital. Hindi ko makayanan. Na hospital ako. Nag-prescribe sa akin ng antidepressant ng yung doktor sa saan yan to? Anong hospital yun? ICC siguro yan. Tama kaya sabi ko. Sa Nagayam. In ICC, kasama ko yung best friend ko, si Doris. Yun. Inanon ako. Binigyan ako ng antidepressant. Kasi iyak ako ng iyak talaga. Grabing iyak ko. Saka nagsakit yung dibdib ko. Yun. Hindi ko na talaga nakayanan yung buro ni Mama. Kasi 30 years nakasama-sama namin si Mama. Sa isang bahay. Palipat-lipat na bahay. Kasama. Nauwi din ako sa Pilipinas. Bakasyon lang, pero balik na naman dito. Kasama kami ni Mama. Kaya, pag nalabas kami, kasama si Mama. Kasi Papa, lakad-lakad kami. Nakain kami sa McDonald's. Yun ang paiyak na ako. Minsan ayoko talagang balikan ang kailangan gusto kong baka gusto kong maalala ngayon naman. Yan, sama-sama kami nalakad-lakad. Napunta doon sa paboritong tindahan na Mama, na Papa namin. Tapos nauwi. Minsan nalakad din kami pabalik. O kung yan, na taxi. Pero pag maulan, di kami nalabas. Yan. Kaming tatlo. Kasama na lakad-lakad na. Pag naalala ko, hindi ko matagalan talaga. Kaya mahalin nyo ang iyong magulang hanggang meron pa kayong magulang. Huwag kayong maging madamot sa magulang nyo. Bigyan nyo ng atensyon. Kasi pag wala na kayong magulang, baka doon nyo na maalala na wala na yung magulang nyo. Labing 30 years kasama-sama namin si Mama, Papa. Kaya mahirap para sa akin. Kaya pag naalala ko, naiyak ako. Kanina